Mga idol, totoo nga ba na merong magaganap na total solar eclipse ngayong darating na April 8, 2024? At ang sabi-sabi po ng iba, wag na wag daw po kayong lalabas ng inyong bahay kung ayaw niyong malasin. Totoo po kaya yun, Kuya Jibe? Tara-tara po at alamin po natin, babala lang mga idol, kung kayo po ay hindi likas na papaniwalain at kung ayaw niyo po nakakarinig ng ganitong klaseng kwento, skip niyo lang po ang videong ito, okay? Ang solar eclipse, ito ay kaganapan na kung saan ang araw, ang buwan, at ang ating Earth ay mistulang nagpapantay-pantay o nagkakatapat-tapatan. Nagkakaroon po ng solar eclipse kapag ang buwan ay pumagitna sa pagitan ng araw at ng Earth. At kung inyo po mai-imagine, kapag ang buwan po at saka ang araw ay nagkasalubong at magkapantay, so yung sunlight po mabablock po ng buwan at yung sunlight pong pupunta sa Earth, yun po ay didilim. Gets nyo ga? Basta mga idol, kung hindi nyo po gets, yan po ang illustration. Kayo na po ang bahala. Kayo na po ang bahalang umunawa. Basta nandyan naman po yung illustration. Yan. Alam nyo ba mga idol na ang total solar eclipse ay hindi po pangkaraniwan? Hindi po siya katulad ng dating solar eclipse na pangmadalian lang. Ito daw po ay pwedeng tumagal ng 3 araw. Tunay kaya yung Kuya Jibe? Paano matutuyo si Nampay? Alam nyo rin ba mga idol na ang eclipse ay pwedeng mangyari na 5 beses sa isang taon? Pwede daw po magkaroon ng eclipse 5 beses sa isang taon. Pero ang total solar eclipse ay nangyayari lamang after 375 years. Tama po kayo narinig. Tagal, 375 years daw po bago ulit mangyari ang total solar eclipse. At ngayon pong April 8, 2024, yun po, magaganap ulit ang total solar eclipse. Meron po tayong 4 na klaseng eclipse. Andyan po ang partial eclipse, ang annular eclipse, ang total solar eclipse, at ang panghuli, ang total eclipse of the heart. Turn around. Joke lang. 3 lang yung mga idol, 3 klase lang. Cute. Kwento ko lang po sa inyo mga idol, nung kami po yung mga bata, kapag nagkakaroon po ng solar eclipse, kami po ng kakambal ko, si Kuya Bijord, susunod po kami ng makapal na shades. O kaya naman po, gagamit po kami ng x-ray, yung pinaglumaang x-ray. Yan, ganyan po. Para makita po yung solar eclipse, yung araw at saka yung buwan kapag nagtagpo. At nakikita po namin yun. Kasi hindi po namin kaya, babala lang mga idol ha, hindi po pwedeng wala kayong antipara or shades na gagamitin o yung pantakip sa inyong mata kasi masakit po sa mata yun. Basta gumamit po kayo ng shades na makapal para lang makita yung solar eclipse. Pero wag nyo po siyang tititigan ng matagal dahil masama nga po yung sa mga mata. O mga idol ha, makinig na lang kayo kay Kuya GB, wag nyo pong tititigan ng matagal. Pero meron nga pong kumakalat dito ngayon na video about sa feng shui naman. Pagdating sa mga feng shui, sinasabi po nila na bawal po lumabas ng bahay ninyo kapag nagkaroon ng total solar eclipse sa April 8, 2024. Wag na wag daw po kayong lalabas ng inyong bahay. At kung pwede doon lang daw po kayo sa may mga bubong, sa may mga pader. Basta naka-close lang sa inyong bahay, wag po kayong lalabas mismo. At wag daw po kayong magpapatapat mismo sa total solar eclipse at mamalasin daw po kayo 1 taon. Pero nung kami po mga bata ha, wala naman po kami na-experience na yung about sa mga feng shui na minalas or what. Basta na-curious lang po kasi. Kapag bata po kasi, maku-curious ka po kung ano po itsura ng solar eclipse. Siguro mga idol, ito lang po yung opinion ko ha. Normal po lang po talaga nangyayari yung solar eclipse dito sa ating mundo. So, nasa sa atin na po yun kung paano po natin siya papanoorin or titignan. Pero hiwalay po kasi yung sa science at saka yung sa about sa mga feng shui, ganun. Nagdepende na po yun sa inyo kung saan po kayo maniniwala o ano po yung paniniwalaan ninyo. Ako po kasi yung taong minsan naniniwala, minsan ay hindi. Nakaka-relate go kayo. Pero sa tingin ko naman po, wala naman pong basehan para malasin ang isang tao on April 8 kapag lumabas po ng bahay. Kasi sabi ko nga po, normal lang po nangyayari sa mundo magkaroon ng solar eclipse. Para sa akin ha, hindi siya totoo na mamalasin kapag lumabas ng bahay.
Kasi mga idol, aminin na po natin, hindi po tayo pare-parehas ng pinaniniwalaan. So meron pa rin po lalabas ng bahay. Pero kung ako nga ang tatanungin, hindi po ako naniniwalang mamalasin po yung tao. Yun mga idol, masasabi lang siguro na malas kasi kapag yung araw na yon nangyari at hindi nasunod or nasunod yung mga gusto mo o yung di ayon sa plano mo, siguro yun matatawag mong malas. Pero kung yung literal na mamalasin ka ng isang taon, parang hindi naman yung makatotohanan po. Pero sabi ko nga sa inyo, opo, double-sided po tayo din eh. Naniniwala rin nga po din po ako sa mga ganyan-ganyan sa swerte at malas. Hindi ang gagawin ko na lang ho, hindi na ako lalabas ng bahay ko. Tapos ang usapan. Wala rin naman ho talaga mawawala kung susunod kayo eh. Diga? O, hindi nakapahinga pa kayo sa bahay ninyo. Nakapahinga pa. Gawin na lang gawin ninyo. Ay, buong araw kayo magkulong sa inyong bahay. O, di safe na safe ka naman. Huwag na lang kayong kung ano-ano mang ginagawa sa bahay. Delikado rin, meron din nga pong nadidisgrasya para sa loob ng bahay. Ingat pa rin po, ingat, doble ingat. Pero, kung kayo po ang tatanungin ko mga idol, naniniwala po ba kayo na kapag lumabas daw po kayo ng bahay on April 8, 2024 at kasinagan daw po kayo ng total solar eclipse, kayo daw po ay mamalasin ng isang taon? Tatanungin ko rin yung mga idol, gusto nyo rin po ma-witness o makita ang total solar eclipse on April 8, 2024? Paalala lang po ni Kuya GB, tandaan nyo po mga idol na ang kapalaran nyo po ay nakadepende sa inyo. At kung kayo po ay nag-iisip muna bago gawin ang bagay, tsak maganda po ang pupuntahan ninyo. Maging responsable po tayo sa ating mga bagay na gagawin. At isipin muna kung ito ay tama o mali. Nagustuhan niyo po ba ang content natin ngayon mga idol? Comment nyo nga po sa comment section at i-share nyo na po ang video ito sa mga friends nyo para malaman din po nila kung ano ang meron sa total solar eclipse na magaganap on April 8, 2024. Kyot!